Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang The Killer's Game na napalabas noong 2024. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax love you. Nagsimula ang pelikula sa isang opera house sa Budapest. Ang hitman na si Joe ay nagpapanggap na isang normal na theater goer habang binabantayan ang kanyang target at ang mga bodyguard na nagpoprotekta sa kanya. Nang makaupo na ang lahat at magsimula na ang palabas, umakyat na si Joe. Makalipas ang ilang minuto, napansin ng bodyguard ang isang sapatos sa likod ng kurtina at tiningnan ito, ngunit ito ay isang bitag ni Joe na bigla siyang pinatay ng kutsilyo at itinago ang katawan sa likod ng kurtina. Gumalaw si Joe sa koridor at binaril ang isa pang bodyguard bago mahanap ang kanyang target sa balkonahe. Nag-aalok ang lalaki na magbayad ng triple sa halaga ng kanyang kasalukuyang bayad, ngunit tinanggihan siya ni Joe at binaril siya sa ulo. Tinanong niya ang kadate ng lalaki na manatiling tahimik at ang babae ay tumakas. Pagkatapos ay tumingin siya sa entablado at sa isang segundo ay nakasalubong niya ang mga mata ni Maze, ang bida ng palabas. Nagpa siya siyang umalis ngunit sa kanyang paglabas, nagsimula siyang sumakit ang ulo at nahihilo. Sa ibaba, nakita ng isa pang bodyguard ang babae na tumakbo palayo at sinubukang kontakan ang kanyang amo. Nang wala siyang makuhang sagot, nagmamadali siyang mag-imbestiga at hanapin ang lahat ng mga bangkay. Sa sandaling iyon, nakita siya ng security team na may hawak na baril at naghahanda na siyang arestuhin, kaya nagpaputok ang bodyguard. Nagawa lang niyang patayin ang isang opisyal dahil nagtatago ang isa para humingi ng tulong. Sumunod na nagtatago ang bodyguard sa balkonahe at kapag sinundan siya ng opisyal, siya ay binaril sa pintuan. Biglang bumukas ang lahat ng ilaw sa sinehan at nagpa siya ang bodyguard na tumalon mula sa balkonahe, lumapag sa gitna ng entablado. Ang mga mananayaw at ang publiko ay agad na nataranta at nagsimulang tumakbo palayo habang ang isa pang opisyal ay lumitaw sa balkonahe upang barilin ang bodyguard mula sa malayo. Tumitakas si Maze kasama ang iba para lang hindi sinasadyang itulak siya ng mga nag-aalalang tao sa lupa, kaya nalaglag niya ang kanyang telepono at natapakan ang kanyang mga kamay at paa sa proseso. Sa sandaling iyon ay nakita siya ni Joe at kinuha siya kasama ang kanyang telepono upang dalhin siya sa labas. Sa sandaling ibinaba niya ito, nagsimula na naman siyang sumakit ang ulo, kaya hinintay niyang magambala si Maze at mawala. Pag-uwi niya, napagtanto ni Joe na nasa kanya pa rin ang telepono ni Maze. Uminom siya ng gamot at 2 toneladang alak bago matulog. Kinabukasan, pumunta si Joe sa doktor na nagpapatakbo ng isang grupo ng mga pagsusuri at nag-iisip na si Joe ay maaaring dumaranas ng mga epekto ng mga taon ng trauma sa ulo. Ang mga resulta ng pagsusulit ay magiging handa sa ibang pagkakataon, ngunit pinayuhan na ng doktor si Joe na magsimulang mag-isip tungkol sa pagkuha ng bagong trabaho. Pagkatapos ay binisita ni Joe ang kanyang handler at malalapit na kaibigan na si V, na iniisip din na kailangan ni Joe ng bakasyon at upang makilala ang isang espesyal na tao. Pagkatapos ng maraming pag-aalinlangan, pumunta si Joe sa dance studio para ibalik kay Maze ang kanyang telepono. She's very grateful at binigay niya ang number niya habang nanliligaw sa kanya. Sa kanyang paglabas, itinapon ni Joe ang numero sa basurahan, ngunit mabilis niyang pinagsisihan ito at binawi ito. Sa gabi ay napaka-awkward niyang nag-text kay Maze at nagkasundo sila sa isang date. Natapos silang maghapunan ng magkasama at magkaroon ng isang kahangahangang oras, bagaman hindi ibinunyag ni Joe ang kanyang tunay na trabaho. Sa mga susunod na araw, hinati ni Joe ang kanyang oras sa pakikipag-date kay Maze at paggawa ng mas maraming mersenaryong misyon sa iba't ibang lugar tulad ng France, Romania, Austria, at Switzerland. Naging seryoso ang relasyon nila ni Maze at nagsimula silang magpalipis ng gabing magkasama. Nakalulungkot na ang sakit ng ulo ay hindi tumitigil at ang gamot ay hindi na kasing epektibo. Kapag handa na ang mga resulta ng pagsusulit, may masamang balita ang doktor para kay Joe. Mayroon siyang neurodegenerative brain disorder. Walang lunas para dito, ibig sabihin, 3 buwan na lang ang natitira para mabuhay si Joe. Natigil sa isang estado ng pagkabigla, tinanggihan ni Joe ang alok ng doktor ng palliative care at therapy. Sa halip ay umuwi siya at nagsimulang magsaliksik tungkol sa sakit online. Maraming mga video ng mga taong nawawalan ng kontrol sa kanilang mga paa at impormasyong nagpapatunay na walang lunas. Si Joe ay kumuha ng baril at isinasaalang-alang ang pagtatapos ng mga bagay, ngunit pinaalalahanan niya ang kanyang sarili na isipin si Maze. Binuksan niya ang isang lihim na safe sa sahig at inilabas ang lahat ng kanyang pera, pagkatapos ay kinuha niya ang lahat ng kanyang armas at itinapon sa ilog. Kinabukasan, pumunta si Joe sa V at sinabing gusto niyang mag-alok ng 2 milyon para sa sarili niyang ulo. Magde-self-delete sana siya pero hindi babayaran ng life insurance iyon, at gusto niyang makuha ni Maze ang insurance money.
Gayunpaman, tumanggi si Zivi na maglagay ng kontrata sa kanyang matalik na kaibigan, gaano man kalaki ang babayaran niya. Pagkatapos, pinuntahan ni Joe si Antoinette na dati ring assassin at sa ngayon ay nagtatrabaho siya bilang handler. Ang bodyguard niya ay si Max, isang mamamatay tao na kilala sa kanyang kalupitan. Si Antoinette ay may personal na sama ng loob kay Joe dahil pinatay niya ang kanyang ama kahit na tinuruan siya nito, kaya't natutuwa itong maglagay ng kontrata sa kanyang ulo. Dahil may ilang bagay pa si Joe na dapat gawin, hiniling niya sa kanya na i-activate ang misyon sa hating gabi. Pagkaalis ni Joe, sinusuri ni Antoinette ang assassin app para piliin ang hitman para sa misyong ito. Una niyang nakipag-ugnayan kay Lovedol na nasa Switzerland at tinatapos ang ibang kontrata. Kapag nakita niya ang mensahe ay tinanggihan niya ang misyon na nagsasabing hindi sulit ang 2 milyon. Susunod na ang mensahe ay papunta kay Goyang at sa kanyang barkada na nasa isang karaoke bar sa Prague. Hanggang ay nagtatago bilang mga manggagawa sa buong panahon at ngayon ay ipinahayag nila ang kanilang mga sarili upang patayin ang kanilang mga target sa loob lamang ng ilang segundo salamat sa pagtutulungan ng magkakasama. Masaya si Goyang na tanggapin ang kontrata ni Joe, baka sakaling ipadala din ito ni Antoinette sa magkapatid na Langas, na pumapatay ng isang lalaki sa pamamagitan ng pagtali sa kanya sa kanilang mga bisikleta at sabay hila upang hatiin ang kanyang katawan. Nang gabing iyon ay nakipagkita si Joe kay Mace, walang kamalay-malay na sinusundan sila ni Max. Nakipaghiwalay si Joe sa kanya at binigyan siya ni Mace ng huling halik bago umalis na umiiyak. Pagkatapos ay umuwi si Joe at nagsimulang uminom habang nagre-record ng mensahe para sa Mace na may buong katotohanan. Balak niyang dumating ito pagkatapos ng kanyang kamatayan, gayunpaman, pinindot niya ang maling button at ipinapadala ito ngayon bago ito matapos. Habang naririnig ni Mace ang mensahe, nakatanggap si Joe ng tawag mula sa kanyang doktor, na nagbigay ng malaking balita, ang mga resulta ng pagsusulit ni Joe ay nahalo sa isa pang pasyente. Hindi siya mamamatay, sa katunayan siya ay ganap na malusog at maaari siyang mabuhay ng mahabang buhay. May 5 minuto na lang bago ang hating gabi kaya naghanda si Joe ng bitag. Maya-maya ay dumating si Goyang at ang kanyang mga barkada at gumamit ng usok ng sigarilyo upang ipakita ang laser sensor sa pasukan. Madali nilang naiwasan ito at pumasok sa loob habang nagsasalita si Joe mula sa kanyang pinagtataguan, sinasabing kinakanselan niya ang kontrata. Gayunpaman, iniinsulto siya ni Goyang at pinaalalahanan siyang dapat igalang ang mga kontrata. Sinundan ng isang miyembro ng gang ang boses sa banyo, kung saan naghihintay si Joe para makipaglaban. Ang lalaki ay napakahusay sa martial arts, ngunit madaling nadaig siya ni Joe at itinapon siya sa isang glass wall. Sumunod na isang babae na may palakol ang naglaslas sa kanyang likod, para lamang itinulak siya ni Joe sa basag na salamin at kinaladkad ang kanyang lalamunan sa mga shards para patayin siya. Ang naunang lalaki ay nagalit at umatake muli, ngunit kapag sinubukan niya ang isang espesyal na sipa ay nabali ni Joe ang kanyang binti, pagkatapos ay inihagis niya siya sa dingding. Sumunod na inatake ng isa pang miyembro ng gang si Joe gamit ang isang espada, na nag-trigger ng isa pang labanan. Pagkatapos makipagpalitan ng ilang tama, hinawakan ni Joe ang braso ng lalaki para mabali ito at mag-disarm sa kanya. Pagkatapos ay pinapatay niya siya sa pamamagitan ng paghagis sa kanya sa isang haligi. Ang huling miyembro ng gang ay sumunod kay Joe na may 2 malalaking blades at pagkatapos ng maraming hindi nakuhang mga hit, nagawa niyang saksakin si Joe sa kanyang balikat. Kaya niyang ipagpatuloy ang pakikipaglaban ng ganito at sinuntok ng sobrang lakas ang babae, na naging sanhi ng pagkawala ng mga ngipin nito. Ang natitira na lang ay si Goyang, na naghagis ng kutsilyo sa binti ni Joe para lang mapatay siya ni Joe gamit ang talon mula sa kanyang balikat. Pagkatapos sindihan ang sigarilyo ni Goyang bilang palm, umalis si Joe sa apartment at nag-activate ng bitag, pinasabog ang kanyang tahanan at pinatay ang babaeng walang ngipin. Ang kanyang katawan ay naalis sa bintana at dumapo sa kotse ng gang, kaya sumabog din ito. Sa kalye, ginagamit ni Joe ang telepono ni Goyang para tawagan si Antoinette, sinasabing kinakanselan niya ang kontrata ngunit maaari niyang itago ang pera. Nagalit si Antoinette dahil gusto pa rin niyang maghiganti para sa kanyang ama at ibinalita na dodoblehin niya ang gantimpala. Nang marinig niya ang ilang bisikleta na papalapit, pumasok siya sa isang lumang gusali at napapalibutan siya ng magkapatid na Langas, na gumagawa ng mga trick sa kanilang mga bisikleta upang umatake. Naiwasan ni Joe ang ilan, ngunit ang karamihan sa kanilang mga pag-atake ay patuloy na nagpapabagsak sa kanya. Sa kabutihang palad ay nakakita siya ng tubo sa malapit at sa susunod na susundan siya ng isang kapatid, hinampas niya ito para itapon siya sa bisikleta bago tinapakan ang kanyang ulo para patayin siya. Ang ibang kapatid na lalaki ay sumigaw sa galit at bumilis, para lamang si Joe ay sipin ang gulong ng bisikleta at pinalipad siya.
Ngayon ay maaaring nakawin ni Joe ang bike upang makatakas. Samantala, ipinadala ni Antoinette ang misyon sa pinakamahusay na hitman sa Europa. Nasa Switzerland pa rin si Lovedol na nakikisaya sa mga babae, pero nang mapansin niyang 4 million na ang reward, sa wakas ay tinanggap na niya. Sa Scotland, tinatanggap din ng magkapatid na Mackenzie ang misyon at nagdiwang sa pamamagitan ng pagbasag ng mga bote ng beer sa ulo ng bawat isa. Sa isang maruming club sa England, ang mga batang babae sa party ay nagpapanggap ng mga mananayaw upang patayin ang lahat ng mga kliyente na may mga armas na matalinong nakatago sa kanilang maliliit na damit. Sinusubukan ng isang kliyente na lumaban, ngunit ang mga batang babae ay mahusay na manlalaban at madaling ibagsak siya. Sa Spain, isang grupo ng mga kriminal ang naghahanda ng ilang masasayang pulbos para ibenta, ngunit naantala sila ni Bot-8 na gumagamit ng mga hakbang sa sayaw at kutsilyo sa kanyang bote para patayin ang lahat ng lalaki sa silid ng may kahangahangang kasanayan. Samantala, pinuntahan ni Joe si Zivie na gumagamit ng pandikit para pangalagaan ang kanyang mga sugat. Dahil handler lang si Zivie ay wala siyang kahit anong baril, maaari lang siyang mag-alok kay Joe ng mga natitirang pampasabog mula sa ibang trabaho. Ang asawa ni Zivie ay nagboluntaryo din na tumulong at binibigyan si Joe ng masusing masahe na kinabibilangan ng pagbitak sa kanyang leeg. Ito ay agad na nagiging sanhi ng sakit ng ulo, pagkahilo, at double vision ni Joe. Hindi nagtagal ay dumating si Lovedol sa Budapest sakay ng tren at ipinadala sa kanya ni Antoinette ang lahat ng impormasyong mayroon siya tungkol kay Joe, kasama ang lokasyon ni Mace. Pinapadala rin niya ang kanyang pinsan na pera para sunduin si Lovedol. Ang pera ay nakakainis at medyo tanga, ngunit nangako si Antoinette sa kanyang tiyuhin na sasanayin din niya itong maging hitman. Pumunta sila sa gusali ni Mace at pinalibutan siya sa kanyang paglabas. Agad na sinipa ni Mace si Money para ibagsak, kaya pinatumba siya ni Lovedol ng suntok para agawin siya. Sa umaga ay naglalakbay si Joe sa isang lumang kastilyo sa kanayunan at mabilis na nalaman ni Max ang tungkol dito. Ang impormasyon ay ipinadala sa lahat ng mga hitmen na nagmamadali sa lokasyong iyon. Gayunpaman, ito ay sinasadya, inilabas ni Zivie ang intel bilang bahagi ng kanilang plano. Sa kastilyo, inihanda ni Joe ang lahat ng kanyang mga sandata. Ang magkakapatid na Mackenzie ang unang dumating. Pumasok sila sa kastilyo at binato sila ni Joe ng granada bago lumabas para lumaban. Sa una ay mahusay si Joe laban sa isang kapatid lamang, ngunit kapag ang magkapatid ay nagsama-sama, nakuha nila siya at sipin siya sa isang set ng armor. Kinuha ni Joe ang gauntlet ng armor at ginamit ito para lumaban muli, naghagis ng mas malalakas na suntok ngayon salamat sa metal. Gayunpaman, ang kanilang pagtutulungan ay patuloy na nagpabagsak kay Joe. Biglang nagsimulang magkaroon ng paipong argumento ang magkapatid at ginamit ni Joe ang pagkakataon na buhayin ang isa sa kanyang mga bitag. Hinugot niya ang isang lubid para ibaba ang isang chandelier at bitag ang isa sa magkapatid, na naitulak patungo sa ulo ng USA at agad na napasandal. Pagkatapos ay kumuha si Joe ng isang piraso ng antler at inaway muli ang isa pang kapatid, nagpapalitan ng ilang tama bago siya sinaksak hanggang sa mamatay. Sa sandaling iyon, ang mga batang babae sa party ay pumasok na may bukas na apoy, kaya ginamit ni Joe ang katawan ng patay na lalaki bilang isang kalasag upang tumakbo sa isa pang silid. Ang mga babae ay naghagis ng granada, ngunit nailagan ito ni Joe at ginamit ang baril ng kapatid para pumutok pabalik. Hindi nagtagal ay dumating ang isa pang granada at sinaktan siya ng isang ito bago siya nakapagtago. Nagpatuloy ang labanan at naubusan ng bala si Joe, kaya sinubukan siyang lapitan ng isa sa mga babae. Hindi sinasadyang natapakan niya ang isang bitag at ang nagresultang pagsabog ay nagpabagsak sa kanya. Kaagad na kinaladkad ni Joe ang kanyang katawan sa isang sulok at pinaandar ang kanyang mga granada bago siya inihagis sa isa pang babae upang ang pagsabog ay napatay silang dalawa ng sabay. Nagawa ni Joe na nakawin ang kanilang baril bago siya pinalipad ng pagsabog sa isang pinto. Hinihintay siya ni Bot-8 at mabilis siyang dinasarmahan bago isuot ang kanyang earbuds para gabayan siya ng musika. Magkahawak kamay ang labanan at si Bot-8 ay isang mahusay na mandirigma na madali niyang makakasabay kay Joe. Patuloy silang naghahagisan sa buong silid at sinaktan ni Bot-8 si Joe gamit ang kanyang mga bote, kaya bilang kapalit ay pinawalan siya ni Joe ng mga earbuds. Dahil walang ginagawa ang mga suntok, kumukuha sila ng isang pares ng espada para magpatuloy sa pakikipaglaban. Pagkalipas ng ilang minuto, naalis ng sandata ni Joe si Bot-8 na nakahanap ng baril at nagpaputok. Tumakbo si Joe upang magtago sa likod ng isang mesa at nag-activate ng isa pang bitag na pumutok kay Bot-8, na iwan lamang ang kanyang bota. Sa labas, dumating ang grupo ni Lovedol at nahulaan niya kaagad na isa itong bitag dahil nakikita niya ang lahat ng sasakyan ng mga hitmen sa pasukan.
Sinabihan ni Lovedal si Manny na bantayan si Mace habang siya ay nag-iimbestiga. Sa sandaling mawala na si Lovedal sa paningin, sinabi ni Mace na kailangan niyang iunat ang kanyang mga paa at manipulahin si Manny para hayaan siyang umalis sa kotse. Pagkatapos ay nagkunwari siyang nahuhulog at kumukuha ng sanga para patumbahin ang pera. Samantala, tinawagan ni Lovedal si Joe gamit ang telepono ni Mace at nag-alok na palayain siya kung ibibigay ni Joe ang kanyang sarili. Napilitan silang ibaba ang tawag kapag dumating si Max kasama ang isang buong armadong koponan. Pumasok sila sa kastilyo at nagsimulang tumingin sa paligid habang nag-iingat upang maiwasan ang anumang mga bitag. Si Joe ay nagtatago sa mga anino at nag-activate ng isang paputok na nagpabagsak sa kalahati ng koponan. Pagkatapos Joe sneak sa paligid upang saksakin ang isang sundalo at kunin ang kanyang baril, gamit ito upang patayin ang iba pang mga tao sa kwarto at makatakas sa likod ng pinto. Hinihintay siya ni Lovedal sa hardin at pinababa niya ang baril. Bago sila makaabot ng deal, lumabas si May sa kotse ni Manny at nasagasaan si Lovedal bago pinagbuksan ng pinto si Joe. Magkasamang tumakas ang mag-asawa habang ang natitirang mga tauhan ni Max ay sinubukang magpaputok ng walang silbi. Sa kalsada, sa wakas ay sinabi ni Joe kay Mace ang lahat tungkol sa halo ng sakit at ang kanyang tunay na trabaho. Ipinaliwanag niya na pinapatay niya ang mga kriminal at hindi mga sibilyan. Sumusumpa din siya na magre-retiro na siya. Natutuwa si Mais na marinig iyon dahil buntis siya. Nang sumangayon silang ayusin ang mga bagay-bagay, namatay si Mace at natuklasan ni Joe ang isang tama ng bala sa kanyang leeg. Nagpasya siyang iwanan ang kotse at dinala ang Mais sa pinakamalapit na gusali na nagkataong isang simbahan. Mabuti na lang at tumama lang ang bala sa katawan ni Mace at mabilis itong nagising. Si Joe ay napakagaan ng loob na hiniling niya sa kanya na pakasalan siya at pumayag siya. Ang lokal na pari ay may pag-aalinlangan dahil wala silang lisensya sa pag-aasawa, walang saksi, at ni isa sa kanila ay hindi Katoliko. Sa huli ay pumayag siyang gawin ito kung magbibigay sila ng pag-amin. Ang kawawang pari ay natakot nang marinig ang lahat ng mga pagpatay kay Joe. Ngunit nang ipaliwanag ni Joe na gusto niya ng pangalawang pagkakataon sa buhay na maging isang ama, pumayag ang pari na bigyan siya ng katubusan basta't sumumpa siya na magretiro. Nagsimula ang hamak na seremonya at gumamit si Joe ng grenade pin bilang singsing. Nagambala sila ni Lovedal na nagpaputok. Hinarap ni Joe si Mace para iligtas siya at ang pari ang binaril sa halip. Biglang may hinagis na granada sa loob ng simbahan at ang pagsabog ay nagdulot ng sapat na usok para makatakas sina Joe at Mace kasama ang pari. Ang pampasabog ay nagmula kay Max na nagsimulang makipagtalo kay Lovedal kung kaninong kontrata ito. Habang nasa likod na silid ay inaalagaan ng mag-asawa ang sugat ng pari, nagpaputok si Lovedal at nagawang ibagsak ang ilan sa mga tauhan ni Max. Maya-maya ay bumalik si Joe at binaril din ang ilang mga sundalo. Ang mga granada ay patuloy na bumabagsak at sumasabog na nagsimula ng isang maliit na apoy. Nang subukan ni Lovedal na labanan ang isang sundalo ng magkahawak kamay, naghagis si Max ng isa pang pampasabog na nagpabagsak sa plancha at nabitag si Lovedal. Si Max ay nagsimulang maghanap sa simbahan, pinatay ang kanyang huling tao dahil siya ay nasugatan. Sinubukan ni Joe na sorpresahin siya mula sa likuran at nauwi sila sa isang standoff, para lamang matuklasan ni Joe na naubusan na siya ng mga bala. Isang supladong si Max ang nagpahayag na siya ay nanalo ngunit bago siya makapana, pinasabog muna ni Mace ang kanyang ulo. Samantala, inihahanda ni Antoinette ang kanyang mga gamit para umalis ng bansa. Nagpakita si Zivie upang ipahayag na nilabag niya ang mga patakaran tulad ng kanyang ama at binaril siya sa ulo. Makalipas ang ilang sandali, nagkaroon ng maayos na kasal sina Joe at Mace kasama ang naka-recover na ngayon na pari at lahat ng kanilang mga kaibigan. Handa na si Joe na simulan ang kanyang buhay bilang isang retiradong lalaki, ngunit napagtanto ni Mace na ang pagpapalaki ng isang bata ay napakamahal at sinabihan niya ang kanyang asawa na baka gumawa pa ng ilang trabaho. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.